COMELEC sa media petitioners na babaguhin nila ang kanilang right to reply provisions para mas maging protective sa mga mamamahayag. Pero naging matigas ang ahensya sa desisyon nitong huwag palawigin ang airtime ng mga patalastas ng mga kandidato pagsapit ng campaign period. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa kabila ng apela ng GMA Network at ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, hindi na raw babaguhin ng COMELEC ang itinakda nitong airtime limit para sa mga patalastas ng bawat kandidato pagsapit ng election period. Ibig sabihin, hindi na maaaring lumampa sa 120 minutes ang kabuang television advertising ng isang national candidate sa lahat ng TV station, mapa national o local channel man, sa free TV o sa cable. Sa radyo, ang aggregate total ng political ads ng kandidato ay hindi dapat hihigit sa 180 minutes. We will retain the aggregate. We debated on this already even before we came out with the resolution. So we did not find anything convincing on the side of those who argued to expand it again. Lumambot naman ang posisyon ng COMELEC sa issue ng right to reply. Ang probisyong nagsasaad na karapatan ng isang nababatikos na kandidato na humingi ng pagkakataong magpaliwanag sa media na naglabas o naglathala ng batikos. Binawi na rin ng komisyon ang balak nitong manita ng media kahit walang nagrereklamong kandidato at gamitin ang motu proprio powers nito. Mas protective ito kasi mayroong procedure before anybody can just insist on the right to reply. Hindi naman talaga namin pinag-iinitan ng mga ang mga media. Ang pinag-iinitan namin kandidato. Tina Panganiban Perez, GMA News.